Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay wiring connection ng tatlong ilaw at ikokontrol ng tig-iisang single pole switch. Tapos may apat na outlet. Ito yung sa ilaw natin, tatlo. Tapos ito yung sa switch, ito. Ito naman yung outlet. Yung circuit breaker natin dito, isang circuit breaker lang, 20 amperes. Pero magkahiwalay ang sirkito ng ilaw at outlet. Mamaya pagkatapos natin pag-wiring, i-demo natin uli kasama kong i-explain dito kung bakit 20 amperes lang yung ginagamit natin dito. So ang una natin gagawin, magwa-wiring muna tayo. Maglagay muna tayo ng mga wire dito. Dalawang wire dito para supply galing dito papunta sa ilaw. Dalawang wire din dito. Dito naman para sa ilaw. Dito naman para sa switch. Dito naman para sa outlet. Diretso lang yung wire na nilagay natin para walang putol. Dito na lang tayo mamaya mag-i-splice para sa outlet. So dito naman sa kabilang ilaw at switch. Dalawang wire rin supply para dito sa ilaw. Ito para sa ilaw. Ito para sa switch. So itong circuit breaker, ipapahuli lang natin ito mamaya kasi may explanation tayo dito. I-demo ko uli ito lahat pagkatapos nating mag-wiring. So ang unahin natin ay mag-splice muna tayo dito sa ilaw. So itong dalawang wire, ito yung supply natin. Ang supply natin dito, line to neutral. Itong kulay blue, ito ang neutral natin. Itong kulay itim, ito ang line o hot wire. So galing dito sa circuit breaker, itong supply papunta dito sa box ng ilaw. So ito na yung supply natin dito. Neutral line. Ang una natin i-connect ay ang neutral. Dito natin yan i-connect sa papunta sa receptacle. Ito. Tapos isasama natin itong isang neutral supply papunta doon sa kabilang box ng ilaw. Dito yan. Ang sunod, itong line o hot wire. Dito natin yan i-connect. Supply diretso dito sa switch. Ito. Itong isang wire, ito ang gagawin natin supply ng switch. So dito yan.
Tapos, isasama natin itong isang line, supply ito papunta doon sa kabilang box. Dito yan. Tapos, yung dulo nito, dito na ngayon yan sa switch. Ito yung magiging supply ng switch. Dito natin ito i-connect sa switch. Ito yung switch natin, single pole switch. Dito natin yan i-connect sa may off position dito sa walang label. Dito yan. So, dito natin ito i-connect, supply ng switch. Itong isa naman, return na ito ng switch, dito yan. Ang dulo nito, ito, diretso na sa receptacle ng ilaw. Ito yan. Tapos, ito na ngayon yung receptacle natin. Dalawang wire na lang ito. Neutral, line. Ito naman ngayon yung receptacle natin. Itong neutral, dito natin yan i-connect sa gilid ng receptacle. Itong may threaded part. Tapos, ang line naman na galing dito sa switch, dito yan sa gitna ng receptacle. Yung nasa inner part. So, ang neutral, dito yan i-connect sa threaded part yung nasa gilid. Dito yan. So, ang line naman na galing sa switch, ito, dito na yan. So, ayan, tapos na tayo sa unang ilaw. Doon naman tayo sa kabilang ilaw. So, dito naman tayo sa kabilang box. Ito na ngayon ang supply natin dito. Neutral, line. Ang neutral, dito natin uli kukonek sa receptacle ng ilaw. Ito yan. Ang line naman, dito yan papunta sa switch. Itong isang wire, ito ang gagawin natin supply ng switch. Ang dulo naman ito, dito na natin yan ilalagay sa switch. Ito yung switch natin. Dito uli sa may opposition, itong walang label. Dito yan. Itong isang wire, ito na ngayon ang return ng switch. Dito yan. Dito yan sa on position. Itong may label dito na bilog. On position yan. So, ang dulo naman itong return, ito, diretso na yan sa receptacle ng ilaw. Ito yan.
So ito na ngayon ang para sa receptacle natin. Ito na ngayon yung receptacle natin. Ang neutral dito ulit sa threaded part. Dito yan. Itong line, dito ulit sa inner part. Dito yan. So ayan, at kumpleto na yung ilaw natin dito, pati yung switch. Dito naman tayo sa kabila, ilaw rin ito, isang ilaw. Kung halimbawa actual wiring sa bahay, yung dalawa para sa isang kwarto, itong kabila naman para sa isang kwarto. So ito na ngayon yung iwa-wiring natin. Ito yung supply natin. Ito yung i-connect natin sa circuit breaker. Ang blue, neutral, ang itim, line o hot wire. So ito yung supply natin dito sa box. Itong neutral, dito natin yan i-connect sa neutral. Ito. Dito yan. Itong line naman, dito ulit sa switch. Itong isang wire, ito ang supply ng switch natin. Dito yan. So ang dulo nitong supply natin, ito, dito na yan sa switch. Ito yung switch natin. Dito natin yan i-connect. Sa off position pa rin, ayan. Tapos itong isa, ito na yung magiging return ng switch. Dito yan. Ayan. Tapos itong dulo niya, sa return ng switch, dito na sa receptacle ng ilaw. Ito. Dito yan. So ito na ngayon ang receptacle natin. Neutral line. So ito na yung receptacle natin. Ang neutral, dito ulit sa threaded part sa gilid. Dito yan. Ang line naman, dito yan sa kabila. Itong line, ito yung manggagaling sa switch. So ayan, okay na yung ilaw natin dito. Ang sunod natin i-connect, itong outlet naman. Ilagay natin muna ito dito para makita dyan ng maayos yung pag-wiring natin. Diyan muna kayo. So dito naman tayo sa outlet. Ito yung supply natin sa outlet, dalawa. Itong blue, ito ang neutral. Itong itim, ito ang line. So dito tayo sa unang outlet. Maglalagay tayo dito ng wire para sa outlet. So magbalat muna tayo dito ng pagtatapan natin. Itong slicer lang yung gagamitin natin kasi wala tayong ibang pangbalat ng wire. Saktual kung magbabalat ng wire, kailangan, kung ganito yung gagamitin ninyo, kailangan naka-off yung circuit breaker. Dito naman sa kabila.
So magtatap tayo dito ng wire para sa outlet natin. Magtap tayo ng para sa neutral. Ito, kulay blue rin yung ilalagay natin. Ayan, para yan sa neutral. Ito naman yung para sa line. So ito na yung wire natin, neutral line. So ito na yung outlet natin. Ayan, nilagyan ko na yan ng jumper. Sa paglalagay ng jumper, ganito lang. Yung dalawang butas dito magkabila, nija-jumper lang natin yan, papunta doon sa kabilang outlet. So ganun lang yung pagja-jumper. Sa pagkukunik naman, itong neutral, dito yan ilalagay sa may malaking butas. Itong line, dito sa may maliit na butas. So itong neutral, dito yan. Yan. Ang line naman, itong line dito. Ayan, ganyan. May outlet na tayo. So mamaya na natin ito lagyan ng electrical tape pagkatapos lahat. So doon naman tayo sa kabilang box. Tapos na tayo dito. So dito naman tayo sa kabilang box. Ito ang line, ito ang neutral. So ito na yung outlet natin. May jumper na rin yan. At mayroon ng wire, nilagyan ko na. Itong neutral, dito yan nakalagay sa may malaking butas. Itong line naman, dito sa may maliit. So itong line, dito natin yan ikukonek sa line. Itong itim. Ang neutral naman, dito sa neutral din. Ayan, nakakonek na. So doon naman tayo sa pangatlo. Ito. Nabalatan na rin ito dito ang wire. So magkukunik na lang tayo. So ito na uli yung outlet natin. Ayan. May jumper na rin yan. At nilagyan ko na rin ng wire. Ayan. Sa taas. Sa may malaking butas uli yung neutral ito. So itong line dito natin yan i-connect. Ang neutral dito. So ayan, okay na tayo dito. Doon naman tayo sa huling outlet. Ito yung outlet natin. Ayan, may jumper na rin. So dito, direct na lang natin ito i-connect. So itong neutral, dito yan sa may malaking butas. Ayan. Dito yan. Ang line dito sa kabila. So ayan, okay na tayo dito. So tapos na tayo dito sa wiring connection. Dito naman tayo sa circuit breaker. So dito naman sa circuit breaker,
Itong dalawang wire dito, ito ang supply natin. Itong puti, neutral. Itong itim, yan ang hot wire. Yan ang line o hot wire. Papunta yan dito nakakonek sa unang terminal ng circuit breaker. Tapos, nag-jumper tayo papunta doon sa pangalawang terminal ng circuit breaker para magkaroon sila ng parehong supply. Parehas hot wire. Hot wire dito, hot wire rin dito kasi nag-jumper lang tayo. Tapos, ang neutral natin, itong puting wire. Nakahang lang yan dito. Itong kulay green naman dito, groundings natin yan. Kung gagamit tayo ng groundings, dito lang tayo magtatap. Connected ito papunta sa earth ground. So maglalagay na tayo dito ng circuit breaker. Ang circuit breaker natin, ito, 20 amperes. Ayan yung terminal niya. Ang tawag dito sa circuit breaker, plug-in. Ang kabilang line side, sakit lang yan, ipa-plug lang natin. Dito sa kabila, may bolt yan. So itong line side dito, dito lang natin yan i-connect. Dito. Ayan, ipapatama natin yan dito. Ayan. So itong butas naman dito, dito natin yan i-connect sa holder dito. So ganito lang yan pag-connect. Tapos, ganyan, i-press na natin yan. O, ayan. May circuit breaker na tayo, 20 amperes. Ito ang line side, ito ang load side. Yung supply natin, galing dito, pumunta yan dito, nag-jumper lang. Para magkaroon ng supply itong magkabilang piece ng circuit breaker. Line ito. Ang neutral natin, nandito, nakahang lang yan. So, dito naman tayo sa wire ng ilaw at outlet, i-connect natin dito. Ang una natin i-connect dito, itong para sa ilaw, ito. Tapos, ito rin ilaw. So, ang gagawin natin dito para sa ilaw, itong kabila dito. Dito natin i-connect ang ilaw. Itong ilaw at saka itong ilaw. So, itong dalawang wire na itim, dito natin yan i-connect. So, i-connect natin ito dito. So, ito, dito yan. Ayan. So, itong ilaw naman dito, ito, dito rin natin sa kabila yan i-connect. Ayan. So, ayan ang dalawang ilaw. Line dito, ito. Tapos, ang line dito sa ilaw, kabila, ito rin. So, dito sila magkasama. Ang ilalagay naman natin dito ngayon, itong line ng outlet. Ito. Dito natin yan ilalagay sa kabila. So, ito na yung para sa outlet natin. Ayan, dito naka-connect sa kabila ito. Ang para sa ilaw, ito. Dalawa sila.
doon at saka dito. Ang neutral naman natin ngayon, neutral dito sa ilaw, neutral dito sa outlet, tapos neutral rin dito sa kabilang ilaw. Iko-connect na yan nating tatlo dito, direct sa neutral dito. Dito yan, iko-connect lahat. Pagsasamahin lang natin itong tatlo. Dito iko-connect sa neutral. Naka-direct lang siya. So itong tatlo, pagsasamahin natin ito. Neutral ito lahat. Tapos, dito natin ito iko-connect sa neutral ito. Ganyan. Ayan. So ayan, nakakonect na sa neutral. So tapos na yung wiring natin. Lagyan natin ito ng electrical tape. Tapos i-demo natin uli para maintindihan ng maayos. Galing dito sa circuit breaker, papunta doon sa ilaw at outlet. I-demo natin yan uli para maintindihan ng maayos. So lagyan muna natin ng electrical tape. Ilipat natin itong blue na wire doon sa ilalim. Ilabas natin itong itim. Pangit tingnan. So tapos na yung wiring natin, i-demo natin uli para maintindihan ng maayos. So galing dito sa circuit breaker, itong line, ito yan. Ang neutral naman, ito. So dito, ito ang supply natin. Galing dito sa neutral, ayan, pumunta yan dito sa neutral ng receptacle. Tapos, pumunta doon, supply sa kabilang box. Ang line naman ito, dito yan galing sa circuit breaker. Ito. Pumunta yan dito sa switch. Tapos ang isa, pumunta doon sa kabilang box, supply rin ng ilaw. Tapos pagdating naman dito, yung galing dito, ito yan, ang isa. Tapos,
Paglabas dito sa switch, papunta na yan dito sa receptacle. Ayan, dito rin sa receptacle ng ilaw. So pagdating naman dito, ito na ang supply natin. Pumunta sa receptacle, sa neutral, tapos ang line, pumasok sa switch ito. Paglabas dito, ito na yan. Dito rin ang punta, ayan. So tapos na tayo dyan sa ilaw. Dito naman sa ilaw, pares lang. Itong neutral, ito yan, galing yan dito. Tapos pumunta sa receptacle. Itong line naman, dito rin yan galing. Ito. Ayan. Tapos, pumasok sa switch dito. Paglabas dito sa switch, ito na yan. Pumasok na rin dito sa receptacle ito. Itong itim na wire. So, ganun lang yung sa ilaw. Dito naman sa outlet, yung neutral ng outlet, ito yan. Ito. Tapos, ang line naman, ito sa kabila. Hiwalay siya sa ilaw. So, ito ang line. Dalawa yan. Nakaparalel lang yan, papunta doon. Yung tapping naman ng outlet natin, ayan o, nag-connect lang dito. Neutral line. Dito, pares lang. Neutral line. Dito, pares pa rin. Neutral line. Doon, ganun lang. Pares din. Ayan. Ang neutral natin, ito, dito yan nakakonect sa malaking butas. Yung line naman dito sa may maliit na butas ito. So pares lang yan sila lahat. So pagdating naman dito sa circuit breaker, ito yung line natin. Supply natin ito, line side. Ayan, pumasok sa unang terminal ng switch ito. Tapos nag-jumper papunta dito sa kabila. Para itong dalawang terminal ng circuit breaker dito, parehas ito may supply line. Ang neutral natin, itong puting wire, direct lang yan. Ayan. Nakakonek yan doon sa ilaw at outlet. Ang line side naman, sa ilaw doon, ito. Sa outlet naman, ito. Dito yan. So, pagdating naman sa wire, itong wire natin lahat, number 12 ito, 3.5. Kasi ang circuit breaker natin, 20 amperes. Doon sa comment section, may nagko-comment doon na bakit hindi na lang 30 amperes yung gamitin para medyo mataas yung circuit breaker. So ganito yan, yung standard wire ng outlet natin, number 12. So number 12 yung gagamitin natin dito. Ang circuit breaker ng number 12 na wire, 20 amperes. So kung maglalagay tayo dito ng 30 amperes, masusunog na itong wire natin. Kung halimbawa nagkaroon ng overload, yung circuit breaker hindi pa magte-trip, sunog itong wire. Dito naman sa ilaw, ang standard wire ng ilaw, number 14. So hindi rin tayo dito pwede gumamit ng number 14 kasi nga yung circuit breaker natin 20 amperes. Masusunog rin itong wire pag nag-overload, hindi pa magte-trip yung circuit breaker kasi 20 amperes ito. So number 12 yung gagamitin natin. Kung 15 amperes ito dito, pwede number 14. So kung halimbawa maglalagay tayo dito ng 30 amperes, hindi rin pwede. Kasi yung wire ng 30 amperes, number 10 yan. Mahirapan yan ipasok dito. Papasok yan dito pero napakasikip. Pagdating dito sa switch, ganun din. Dito, ganun din. Yung number 10 na wire, malaki para dyan, para dito sa switch. So, number 12 lang talaga yung gagamitin natin, wire para sa ilaw at outlet. Kung ganitong setup ang ginagawa natin, isang circuit breaker lang tapos magkahiwalay ang ilaw at outlet. Pero kung 15 amperes dito tapos 20 amperes dito, okay lang. Number 14 dyan, number 12 dito. So, ganun yun. Dito naman sa line side natin, ang wire natin dito, number 8 ito. Pero pwede rin tayo dito gumamit ng number 6. Kasi ito yung wire na papunta sa service entrance. So pwede tayo gumamit dito ng number 6 o number 8. Depende lang sa load natin dito. Ganito, maliit lang. Pwede lang number 8 dito. So itong wire dito, ito yung pupunta sa service entrance ng bahay natin. Tapos, service entrance papunta sa metro o sa kilowatt hour meter natin.
Tapos kilowatt hour meter papunta na sa poste. Pero kung ang kilowatt hour meter ay nasa labas ng bahay natin, itong wire diretso na ito doon sa load side ng kilowatt hour meter. Tapos yung service entrance wire, yun na ang pupunta diretso sa poste. So poste, service entrance papunta sa metro natin. Tapos metro naman papunta dito sa main circuit breaker natin. O ganun yan. So diretso na doon sa outlet at sa mga ilaw ng bahay natin. So pagdating dito naman itong holder ng circuit breaker, tatanggalin natin ito pag ganitong setup. Para itong circuit breaker magkahiwalay sa ilaw at sa outlet. Kasi kung ilalagay natin yan, magkasama pa rin yan. So ipasok muna natin ito sa box, tapos itest natin para matest rin natin kung bakit tatanggalin natin ito dito.
So itong isang wire dito na green, nakalimutan natin ito i-explain. Ito yung groundings natin. Doon ito nakakonect sa neutral galing sa poste natin. Direct rin ito nakakonect sa earth ground. Kasi yung neutral ng poste natin, direct rin yan nakakonect sa earth ground. So itong kulay green na wire, ito yung groundings natin para dito. Hindi na tayo dito nag-connect ng groundings kasi itong in-install natin ng mga electrical device, wala naman itong lagayan ng neutral. Pero kung halimbawa maglalagay tayo ng mga outlet na may groundings para sa, halimbawa para sa aircon, so dito tayo magkukunik sa green na wire na ito. Yung matataas na power ng appliances, kailangan yan nila ng groundings. Dito tayo magkukunik sa kulay green ito. So ayan, nakabang lang yan dyan. So tapos na natin ipasok sa box, tapos takpan yung mga outlet natin at ilaw. I-test natin kung functional yung gawa natin. So i-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch. Ito muna. So functional ang ilaw. I-off natin. I-test natin ang outlet. So, functional lahat. Ilaw at saka outlet. Itong holder dito, tanggalin natin ito. Kasi ganito yan. I-on natin. Halimbawa, nagka-problema dito sa ilaw. Nag-trip ang circuit breaker. May power pa rin ang outlet. Yung ilaw lang yung mawawala ang power. I-on natin. Kung halimbawa naman dito sa outlet ang magkakaproblema, mag-trip yung circuit breaker. May power pa rin dito sa ilaw. Yung outlet lang ang mawawala. So ganun yon, kaya tatanggalin natin dito yung holder. Kasi kung magkasama lang yan dito, nandito lang yan, pag nag-trip ang isang circuit breaker, magkasama yan sila magti-trip. Wala power lahat. So kailangan tanggalin natin yan. So ganun lang kung paano mag-wiring ng tatlong ilaw at i-control ng tig-iisang single pole switch. Tapos may 4 na outlet. Tapos magkaiwalay ang sirkito ng ilaw at saka outlet dito sa isang circuit breaker. So hanggang dito na lang tong video natin. Sana po ay may natutunan kayo dito. God bless po.